Yo, what's up mga kabutingting? Magandang araw sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, andito pa rin tayo ngayon sa Palmera 6 mga kabutingting dahil ginawa ko doon sa Kinaserdong ay medyo maaga pa. 9:40 yata ako natapos doon kung hindi ako nagkakamali o sabihin na lang nating 10 o'clock. At pagkatapos doon ay naghanap muna din ako ng customer mga kabutingting dahil maaga pa. Buti at nakahanap naman at ito naman yung nahanap ko ay suki ko pa rin at dati itong nakatira doon sa Zone 1. Nalipat naman sila dito mga kabutingting sa Santol Street. Dito pa rin sa loob ng Palmera 6 subdivision. So yan, umpisa natin kagad ito mga kabutingting at para matapos din kagad. At bago ko nga din pala ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So umpisa na mga kabutingting. So ayan mga kabutingting, ito yung gagawin natin. Ito ay pang ano ko na ito. Kung magagawa ko itong dalawa ay pang 5. Kasi doon sa Kinaserdong ay nagawa ko doon 7 pero yung video na pinunta ko doon ay tatlo lang, kita nyo naman. Yung 4 ng unang nagawa ko doon. Pero hindi ko na siguro isasali yun sa hindi ko na naisasali yun sa pag-upload. So, ibababa ko lang ito mga kabutingting para dito natin sa baba halukayin. So, yan mga kabutingting, naibaba ko na. At ito daw electric pan na ito mga kabutingting ay umaandar pero umiinit siya at umiinit daw siya habang tumatagal. Pero yung umiinit mga kabutingting habang tumatagal ay natural yun. Wag lang yung mainit na mainit. At sabi ng may-ari, siguro narinig nyo, ay nag-aamoy sunog daw. So tingnan natin. Pag mga ganitong problema mga kabutingting, umiinit siya at nangangamoy sunog, dalawa lang ang nagiging dahilan yan. Pwedeng bushing, hirap siyang umikot, or baka yun namang nangangamoy sunog, pwede rin kapasitor. So, tingin ko ito ay nagawa ko na ito. Ma'am, nagawa ko na ito, ma'am, ano? Hindi ko maalala eh. Hindi mo na maalala? Nagawa ko na ito, ma'am, siguro. Ito naman ay walang alog. Yan, kung nakikita nyo, inaalog-alog ko, pero wala siyang alog. At napakalambot, oh. So, ang gagawin na lang natin ito ay ayun, may alog pala ito mga kabutingting. At tingnan natin. Ito matagal ko na itong ginawa mga kabutingting. Matagal na itong nasira, ma'am? Matagal kasi natin, kaya kasi ito yung ginagamit ko. Mas malakas kasi ito. Asahe po yan, ma'am eh. At tapos nung nag-crack, ginamit namin yan. Ayun nga napansin ko, umiinit, tapos amoy sunog. Sige, ma'am. So ito na mga kabutingting. Meron siyang alog pero hindi malaking alog. Talagang natural lang din tong alog na ito. So tatry natin buksan yung likuran, itong cover sa likod sa pinakamotor niya para makita natin yung kapasitor. Pero mabilis naman ito, ma'am. Oo, okay naman yung ikot niya. 19 purgatin ko pa yata ito nagawa mga kabutingting. Tagal na. Oo, matagal na electric pa na. Linisan muna natin dahil napaka Yung nga lang na nalinisan siya na alikabok. Malinis naman yung ilisin niya po, pati screen. Halos walang alikabok. O, yun nga lang nalilinis eh. So ngayon, para malaman natin ito mga kabutingting na ito nga ma'am, gawa ko nga po ito pag mga ganito. Gawa mo. Oo. May mga palatandaan ako, ma'am eh. So para natin matignan natin sa loob ito mga kabutingting, kasi kahit sira ang bushing ay pwedeng hindi siya aalog kung sa likod, or baka mamaya ay maraming gas-gas lang, kaya siya hindi mo malalaman kung may alog o wala. So kailangan natin tong
baklasin itong pinaka motor niya para masilip natin yung bushing kung wala ba siyang gasgas o mayroon. So tatanggalin lang natin lahat. Yan. Sunod, tatanggalin lang natin yung 4 na tornilyo. Yan, ito. Ganon din yung tornilyo sa kapasitor. So yan mga kabutingting, natanggal ko na yung tornilyo at ganon din yung tornilyo sa kapasitor. So hindi ko na lang ipinakita at para hindi na humaba. So ngayon ay tanggalin na natin ito. At makinis yung ihi nito. Tingnan natin sa kabila. Ito sa kabila ay kailangan nating lilihain para makita natin yung okay ba yung bushing dito sa harap. Para kung sakaling okay pa yung bushing sa harap at kung huhugutin natin ito ay hindi siya magagasgasan. So lilihain ko muna. So yan, naliha ko na mga kabutingting at di ko na pinakita. Ito mga kabutingting ay wala akong nakitang gasgas sa bushing na ito. Kinalawang lang siya masyado, pero siguro papalitan na lang natin ito dahil kinalawang, pero wala pa akong nakitang wala pa akong nakitang gasgas nito, pero kinalawang. Kasi kung pagbabasihan mo yung ihi niya, ayan o, meron siyang groove na kukunti. So ngayon ay lihain lang natin. Hindi katulad dito sa likod ay napakakinis ng ihi niya. At matester din natin yung kapasitor kung good pa ba. At dilihain ko muna itong shafting ng manipis. So yan, naliha ko na mga kabutingting. At gaya nga ng sinabi ko ay magpapalit tayo ng bushing nito dahil ang bushing nito ay kinalawang. So papalitan lang natin ito ng bago. Yan. Ito yung bushing. Pwedeng yan po. Tapos i-check ko rin po yung kapasitor po kung may problema ba. Kasi matagal na rin po itong ginawa ko, di ba ma'am? Oo, matagal na. Nandun pa kami sa pineapple. Kaya, sa pineapple pa kayo nun. Ilang taon na kayo dito? Dalawang taon na mahigit dito na wala ma'am. 5 years na kami dito eh. 5 years na kayo dito? Oo, 2018 kami lumipat. Ayan mga kabutingting, 2018 daw sila lumipat. Ibig sabihin, matagal din itong napakinabangan nila yung ginawa ko. Dahil umaandar pa naman to, yun nga lang daw ay umiinit at saka nangangamoy. Nangangamoy sunog. Yun lang problema sa electric pan na to. At ang hirap anahin yung ano Nakatakot baka sumabot. Ayan. Kukuha lang ako ng bushing. Buti ka kahit pang gamit yan. Meron din po. Nagdadala talaga ako. So ito yung bushing natin. Ayan, laglag na isa. So isa lang ang papalitan ko nito mga kabutingting ha. Yung harap lang. Dahil yung likod naman ay okay pa. So ngayon ay balik lang natin ito. Yung lock ng bushing. Papukin natin, matigas. Hirap pa. Yan, yung isang flat screw ang gagamitin natin. Modulas yung ano yung isa. Ayaw bumaba Pitan nga natin ito. Hirap pagka ayun, bumaba ka rin. Isa lang ba ang size niya ng bushing na yan? Isa lang po. So yan na mga kabutingting, naikabit ko na yung bushing.
At ito madalas to na maraming nagtatanong sa akin ito. Pag nagkabit tayo ng bushing mga kabutingting, ganunin nyo galawin nyo sa kamay nyo yung bushing. Kung magagalaw, ibig sabihin, kahit bago yung bushing yan ay wala ang kwenta yan. Pag bago, kahit bagong bushing, basta magagalaw mo siya sa kamay. Kailangan hindi mo ito magagalaw sa kamay. Kasi, pag mayroon na kasi siyang pag maikakabit mo na kasi ito at iikot siya, gagalaw kasi yung bushing, uugong yun. Isa yun sa mga dahilan na uugong. Kahit bago ang bushing mo, walang kwenta ang bagong bushing mo pagka hindi maganda ang pagkalak nitong lock niya. So yan napakatigas nito, kahit alog-alogin mo ito sa kamay ay hindi mo talo maalog-alog. So ganun lang. At ito ay siguro ay kulang na sa spacer ito, so dadagdagan ko lang ng spacer ito. Gahanap lang tayo ng spacer. Hanap tayo ng spacer or washer. So ayan, ito yung washer na gagamitin natin, idadagdag natin dito. Ayan. So ngayon ay salpak natin ito ulit. Tignan muna natin kung mayroon bang play. Ayan, mayroon. So ngayon nagpalit tayo ng bushing isa. Dito daw mga kabutingting ay mayroon daw umiikot dito na iba, pero ayaw ng may-ari na magpagawa kasi mahirap daw. Pag hindi raw kilala ay ayaw niya magpapasok dito sa bahay niya. Tama nga naman si ma'am, kasi hindi natin masasabi yung tao, lalo na't bago lang natin nakita. Hindi katulad kasi ako kasi mga kabutingting ay talagang matagal ko na ito silang suki. Nalipat sila dito at ganun pa rin ay naging suki ko pa rin sila. So nasabi ko kanina ay titistirin natin yung kapasitor kung good pa ba. So para matest natin yung kapasitor ay tanggalin muna natin itong isang linya. Sunod ay yan, nakasit na yan sa nanofarad, so pwede na natin testerin yung kapasitor nya. Tingnan natin kung may marireading tayo nito. Ito ay mayroon akong nare-reading, kung makikita nyo, ayan, na 0.673. so ito ay sira na itong kapasitor na to, dahil ang nakalagay na kapasitor dito ay 2UF. So ito ay babalik ko sa original na sa 1.5 microfarad, kasi ang original nito na kapasitor ay 1.5 microfarad lang, pero siguro baka wala kong available na 2 microfarad kaya ay 1.5 microfarad, kaya to ang nailagay ko. Meron naman din akong dos, kaso ayaw matanggal Meron naman din akong 2UF na kapasitor dito, pero ibabalik ko to sa original niyang, ayan nakalagay. So dalawa na yung napalitan natin, isang bushing at saka isang bushing at saka bakit nagiging dalawa? Isang bushing at saka kapasitor. So ito ipapalit natin. Ito yung 2UF, yan kung nakikita nyo, nasa kuko ko yan. Yan 2UF, at itong ikakabit natin ay 1.5. Hanap tayo ng 1.5. Meron naman ako dito na 1.5 na bago na mayroong wire. Yan, pero hindi yan ang gagamitin ko. Yan, ito. So yan, 1.5. So pwedeng kaya siya nangamoy or umiinit dahil yung hindi na normal yung sira na kasi yung kapasitor, kaya siya nangangamoy. So ito yung ipapalit natin.
So ngayon ay lagyan lang natin ng soldering lead yung magkabilang terminal sa capacitor. Ngayon ay ihinang na natin itong wire kahit wag na natin lagyan ng suklob dahil hindi naman to sasabit dahil sa taas. Ikakabit ko ito siya sa taas ng gearbox. Maliban na lang kung sa gilid ko ilalagay ito ay naglalagay ako ng yung panuklob nito para safety. Pero yan ay sa taas ko ilalagay. Dito, pag dito ko nilalagay siya, itong capacitor, ay hindi na ako naglalagay maliban na lang kung dito sa gilid. So ngayon ay kabit na natin itong capacitor dito sa tornilyuhan. Yan. Naglalagay lang ako sa gilid mga kabutingting pag yung switch niya ay nandito banda sa dito sa pinagkabitan ko ng capacitor. Dito yung rotary switch ang gamit. Kaya itong capacitor dito ko siya sa gilid na ilalagay. So ngayon ay pwede na natin itong itornilyo yung swing arm. So ngayon na-assemble na natin ito. Ito naman ay malinis. Kaya ko lang siya nilagyan ng washer mga kabutingting dahil yung plastic nito ay halos malalaki na ang butas. Walang kwenta ang tornilyo pagka malaki na ang butas. Kaya nilagyan ko siya ng washer. So pwede na natin itong kabit itong screw dahil malinis naman. So yan na mga kabutingting. So ngayon ay itatry natin. Tapat natin dun sa may-ari. At saksak ko na dito yung power cord. At naka number 1 na ba? Wala pa, wala yata nakapindot. So ngayon ay pindutin na natin dito sa number 1. At yan kung nakikita nyo ay umikot kaagad. Ganyan ba yun kalakas ma'am yung hindi? O yan ma'am ay okay na yan. Kaya siya umiinit mga kabutingting dahil dun sa kapasitor. Sira na kasi, iinit talaga yon at mangangamoy sunog. So pero hindi sira ang bushing nito, pinalitan ko lang siya dahil kinalawang para kahit papano ay tumagal. Okay na ma'am, yan ay number 1 pa lang yan mga kabutingting. Lagay natin sa number 2. Yan, Dati yung ganun lakas, number 3 na yun eh. yan number 3. Yan, okay na po ma'am. So yung isa mga kabutingting ay ang problema naman nito ay ito, yung pinakakabitan sa guard lock ay naputol. So bababa lang natin ito. Pero ito napakadali lang ng paraan ito mga kabutingting. Hindi mo na siya kailangan, hindi na kailangan bumili pa ng guard itong pangharap na housing. Yan, hindi ka na kailangan bumili ng housing nito na bago, yung katulad nito para may kabitan ng guard lock. Yung gagawin ko nito ay mas matibay pa. At liligpit ko muna tong para hindi pangit tignan sa gabal eh. So ayan mga kabutingting, una lang natin gawin nito ay tatanggalin lang natin itong cover. At para matanggal natin yan ay kailangan nating tanggalin yung 4 na tornilyo. Sunod kukunin natin yung screen na panlikod. Tapos ipasok natin ng ganyan. Tapos guguhitan natin ito dahil magbubutas tayo mga kabutingting para lalong masira. Yan. Itong ginamit ko na ay kung mayroon kayong kung anong gagamitin nyo dyan na tanda, ay bahala na kayo dyan. Basta sa akin ito Phillips screw na maliit. Ayan, tingnan natin kung mayroon na ba siyang tanda. So yan, mayroon na siyang tanda. Susunod natin gawin yan ay kung mayroon kayong barina, butasan nyo. Ako ay wala. So ito lang gagawin ko nyan.
May tea ako na yan, gagamit lang ako ng tea. Sunod ay ilalagay ko yan dyan. Tapos martilyo at saka pako. Mas matibay ito kaysa doon sa plastic, sa guard lock mga kabutingting. Kung gagawin ko. Butas na mga kabutingting, lalong masira. Tapos gaganyanin lang natin. At ganon din dito sa kabila, bubutasan din natin. So ayan, butas na. So tignan natin dito kung tumama ba yung butas. Ayan, tignan natin. Ayun, sapul na sapul sa butas mga kabutingting. Sunod naman, dahil siyempre meron yan siya dito, baka mamaya tatanggalin yung tornilyo at lilinisan, matulis ito, matalas or matalas, pwedeng masugat yung may-ari. So gagawin naman natin dyan ay martilyohin naman natin yan, dahil para pagka sakaling linisan ng may-ari ay hindi masugatan sa kamay. Ayan, kahit anong ano mo dyan ay hindi nakakasugat. Kasi wala na, pinukpok na ni Enteng. Wala na. Hindi na masugatan yung may-ari kung sakaling lilinisan niya or kung tatanggalin niya yung screen. At kaya ko siya dito sa taas naka-cross, nakaganyan sa taas yung isang tornilyo. Kaya ko naman siya dyan nilagay, hindi rito sa dalawang gilid, para pag iyuyuko, halimbawa iyuyuko yung electric pan, hindi sasabit naman yung LC. Kasi ang LC na gamit nito ay banana type. Pag sumabit yung LC na yan ay siguradong basag. Kung dito mo siya ilalagay, may posibilidad na sasabit yung LC. So sa sobra kong ingay, haba yung video, sa ikabit na natin. So itornilyo lang natin dalawa sa gilid. Yan. Saka naman natin to itornilyo yung binutas natin sa dalawang tornilyo. Dahil sa pull naman yan sa butas ay pwede na natin itornilyo. So ayan na mga kabutingting, mas matibay ito dahil naka-tornilyo na yung screen kaysa doon sa original na may guard lock siya at mayroon siyang pinagkabitan. Ito yun, no? Natanggal, bali talaga, nabasag. Dahil habang tumatagal kasi ang plastic, umiinit, lumulutong yun. So ayan, yung ginawa ko ay mas matibay yan, kahit baka masira na lang yung motor. Yung ginawa ko hindi pa. So ikabit na natin LC. At ito lang naman ang problema yata. Sabi naman niya ay umandar daw ito. Umaandar, tapos biglang nag-crack, akala ko sumabog. Kung pala natanggal. So yan na. So ikabit na natin ito doon sa stand. Pasuyo nga sa stand, ma'am. Madumi pala ito. Linisan na natin konti. So ilagay na natin to sa stand. So ayan na mga kabutingting. 'Di ba? Simple-simple lang yung ginawa ko. Ayan, kahit matumba pa yan ay hindi yan basta-basta nababasag dahil yung tornilyo ay nakakabit na dun sa housing, pati yung screen na panlikod. So ngayon ay tatry natin, patayin na natin yung isa. Yeah. Ano matatanggal pa yung LC niyan pagka nilin? Yung LC po ma'am, kahit lahat po yan matatanggal. Pati Kung, ito? pati po. Pati yung screen na sinama ko sa pagtornilyo, matatanggal po yan. Gagamit lang po kay Phillips screw. So ngayon ay saksak ko lang dito yung power cord at tingnan natin kung mabilis pa ba. Number 1, medyo may mabagal na ito ma'am. Bagal na nga. Mabagal na nga, hindi mo sinabi ma'am na mabagal na nga. Wala sa loob. Medyo mabagal na to mga kabutingting, halos hindi siya makaikot sa number 1. Ayan o, at siguro kung mapalitan ito ng kapasitor, ayan ay number 3 na. Ayan o, naka number 3 na. Siguro kung mapapalitan ng kapasitor ito ay bibilis pa yan. Yung number 3 na yan, baka number 1 lang yan.
So papalitan na rin natin yan ng kapasitor Oo nga. para isang gawa lang ma'am. At matagal pa ako ulit dito babalik. Oo nga eh. So ibababa lang natin ito ulit mga kabutingting. So palitan natin ito ng kapasitor. Nakapokus kasi si ma'am mga kabutingting doon sa ano, ito mga kabutingting, ginawa ko na rin ito. Ibig sabihin may 5 taon ko na siguro itong nagawa. Hanggang ngayon ay buhay pa. Basta asahe ito kasi ang brand nito ay asahe. Ito, basta mga ano, ito, yan mga gawa ko yan pag mga ganyan. Kapasitor din. Opo, kasi sila mga kabutingting nabanggit ko kanina ay hindi ito si ma'am basta-basta na nagpapagawa. Mayroon nga daw ditong umiikot na iba. Ayaw niya raw magpagawa. Gusto niya talaga sa akin. Sana all. Tama ba ma'am? Para naka-tricycle pa yun eh. Ang problema ma'am ngayon dahil magpapainit muna ako ng hinang dahil tinanggal ko na dahil sabi kasi ni ma'am ay yun lang ang problema. So magpapainit muna tayo ng hinang na kabutingting. At kukuha din tayo ng 1.5 na kapasitor. Ayan, ito ikakabit natin. So ayan, mainit na yung hinang natin mga kabutingting. So tanggalin na natin itong kapasitor. Ito hindi na kailangan testerin dahil nandito naman yung may-ari at talagang mabagal talaga. Siya na. Sunod ay tornilyo na natin ito. So ayan. So lagay na natin ulit ito sa stand. Patayin muna natin para pag isaksak ay hindi andar kaagad para makita nyo na okay na sa all right yan. Ngayon saksak ko lang dito yung power cord. Ayan, nakasaksak na. So ngayon ay switch natin sa number 1. Ayan, kung nakikita nyo ay ikot kaagad. Ay ma'am, mabilis na ma'am. Ayan. Oo na daw mga kabutingting. Yan ay yan yung number 3 kanina ma'am. Ito na yung number 2. At yan naman din yung number 3. So ayan. Okay na ma'am? Okay na sa all right? Meron ka pang ipapagawa ma'am? Ayun, mayroon pa daw. Ay, matagal lang mag-drain. So solid din pala yung pag-iikot ko mga kabutingting. Kasi kung umuwi ako kaagad nung pagkatapos doon kina share dong kalimutan ko lang yung doon sa may tindahan. So bababa muna tayo at nasa baba ma'am? Papasok po ako? Hindi, sa baba. Dito sa gilid. Sige po, ligpit ko po muna yung gamit ko mga kabutingting. So ayan mga kabutingting, baba tayo dito. At hindi na sayang yung pag-iikot ko mga kabutingting. Ako kasi ay hindi talaga ako umuwi kaagad pagka maaga pa. Naghahapit mga kabutingting ba. So yun yung washing nila. Yan yung washing na ginagawa ko pa rin dati nung nandito pa ako. At ito naman daw ang problema lang ay drain. May isa pa silang electric pan mga kabutingting oh. Katambak lang. Despan. Drain lang naman problema nito ma'am. Ginagamit mo pa rin po hanggang ngayon? Sa mga basahan. Sa mga basahan na lang. Kaya naman po talaga ma'am, hirap siya mag-drain dahil Hindi, kailan ko lang siya sa ginamit mga sa basahan. Kailan lang. kailan lang. Pero ang problema nito ay ayaw mag-drain. Matagal. Matagal. Drain pero matagal. Sige ma'am. Ups. Tagilid lang natin ito konti. Ayan. Sunod ay bubuksan natin yung dalawang tornilyo. Ayan. Tatanggalin muna natin yung dalawang tornilyo. About. Ito pa rin yung ginawa ko dati mama no? Parang nagawa ko na to. Oo eh. Parang hindi yata, yun nga ba yun? Ito po. Wala naman yata kayong ibang washing. Hindi, iniisip ko yun din yung pinagawa ko, yung ganung problema.
Oh, itong itong problema na to, ma'am, ay hindi nyo pa na nagawa siguro. Hindi nyo pa to napagawa. Kasi may isa akong pinagawa sa iyo, parang iyo naman, nagde-drain kahit hindi siya nakaano. Parang tuloy-tuloy yung pag-drain. So ngayon mga kabutingting ay pipihitin ko lang yung drain selector at titignan nyo kung malakas ba siyang umangat. Ayan, malaki naman ang angat niya kung nakikita nyo. So ngayon bubuksan natin ito, baka barado. Kung wala naman dito yung barado ay pwedeng nandun sa loob. Ayan, wala naman siyang barado dito. Wala akong nakikita. Ayan o. So ibig sabihin ay nandito sa loob ng washing. So ibabalik lang natin ito. Tapos tanggalin lang natin itong tornilyo. Ngayon ay naluwagan na natin, so pwede natin itong hugutin kung mahuhugot. Kasi minsan ito ay mayroong matigas. Lalo na pagka matagal nang hindi na, ayun, matigas nga talaga to. So para makita nyo ay ayusin ko lang dito yung tripod ko. Yan, kita nyo. So may kukunin lang ako para matanggal natin yung pulsator. So yan, ito lang yung gagamitin ko kung kaya ba. Kung kaya bang iangat. May mga butas ito, so ipapasok ko lang ito sa butas. Katulad niyan. Tapos matigas. Ayun ang problema nito, ma'am, matigas. Matigas. Oo. So, kukuha pa ako ng isa pang Phillips screw na malaki-laki. Kung mayroon kayong Phillips screw na ganito, ma'am, dalawa, ay isang piraso lang. Ayan. Yan, ganyan lang po ka nipis. Ito ka nipis. Teka, tignan ko sa labas. Sige. Baka yung gamit ng anak ko. Sige po. So, ayan mga kabutingting, dalawang Phillips screw na maninipis ang kailangan natin gamitin. At tingnan nyo kung hindi pa malaglag na naman tong cellphone ko mga kabutingting. Yan, pasok lang natin ito. Tapos itong isa. Tapos sabay natin iangat. Kung maangat. Malaglag yung ano mo. O, ayan. Angat. Diba? Natanggal din natin. At wala akong nakitang dumi. Pero bakit ayaw niyang mag-drain? Yan o. Mama. Yan, pakita ko sa inyo. Napakalinis naman. Wala naman akong nakitang barado. Ayan. So, try daw natin lagyan ng tubig, ma'am. Sige. Ayan, lagyan natin ng tubig, mga kabutingting. Ayan, may tubig na. At tingnan natin kung bakit. Tingnan natin dito kung lumalabas ba yung tubig. Ayan, malakas naman. Wala yung tubig. Ayan, so, pwede lang natin itong... Sige, alam ko na yung gagawin ko, mga kabutingting. Babalik na natin itong LSA. Sige, ma'am, i-adjust lang natin ng malaki yung... Ano ba yung nahulog, ma'am? Ayun yung ano Yung mo. Phillips screw. Yung gamit mo. Ayan. Yan, balik lang natin itong tornilyo. So, ganun yung pamamaraan ko, mga kabutingting, pag mga ganitong klaseng LC hindi mo mahawakan. So, kailangan mo lang siya ng dalawang Phillips screw na maliliit para maipasok dyan sa dalawang butas at aalog-alugin mo siya para maiangat yung pulsator. So, ang gagawin natin ito ay ganito na lang. Dahil malinis naman yung nandoon, ay kailangan natin ganituhin na lang yung Ayan, plastada ko muna yung tripod ko dahil wala tayong taga-video. Ayan. Ayan, malakas naman yung niya. Ayan. Lagay lang natin ito dito sa pangalawa sa pinakababa. Ayan o. So, mayroon pang isa. So, siguro naman ay malakas na yan, humatak. Ayun naman ay malinis. Yan. Tapos, i-check natin itong
to. Okay, wala naman tong barados. So ngayon ay lagyan natin ulit ito ng tubig. Paramihin muna natin ng tubig mga kabutingting para makita natin kung okay na ba ito sa all right. So yan, ito naman mga kabutingting ay testing lang naman kasi ang sabi ng may-ari ay mabagal daw mag-drain. So pwede na siguro yung tubig na yan. So patayin lang natin. So ngayon ay i-drain ko lang dito at titignan nyo kung malakas na ba yung agos dyan. Yan. Tignan natin. Wala nga siyang umagos. Bakit kaya? Wala pa rin umagos mga kabutingting. Ano kaya ang problema nitong washing machine na ito? Check natin yung... Ayun mga kabutingting. Sa ano pala ito? Sa hose. Napakadumi. Ayun no. Sa hose. Oo ma'am. Sa hose lang pala. Kagwang. Yan o. Sus, ang dami mga kabutingting. So ayan, ito ay okay na. Dahil lumabas na yung ebidensya. So okay na to ma'am. Okay na? Oo, wala naman ako nakitang dumi. Ito lang pala sa hose ma'am. So Kaya pala pag ano, sabi ko ba't ganun para walang lumalabas sa hose? sa hose pala. So ito ay okay na. Pero okay na rin tong ginawa ko na para malaki ang lalo ang angat. So ngayon ay babalik ko lang yung tornilyo dito at di ko na bibidyohan pa. So ayan mga kabutingting, tapos na tayo dito sa bahay na ito. Dalawang electric pan yung nagawa natin dito at yung problema nitong washing machine ay hindi mo masabing sira. Pero at least ay nasolve rin. So yun lang at salamat kay Ma'am Marlene at na hanggang ngayon ay nagtitiwala pa rin sa akin na kahit matagal kaming hindi nagkita. At buti nakilala niya rin ako mga kabutingting kasi kongking na ako mga kabutingting. Alam mo ba yung kongking negro? Tawa si mamo. So yan, dito na magtatapos yung video natin sa araw na ito. At marami-rami yung nagawa natin sa araw na ito mga kabutingting. So kung nagustuhan mo itong video na ito mga kabutingting ay pwede bang palike at pakishare na rin kung maaari. At higit sa lahat kung bago ka dito sa aking munting channel ay pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Salamat po ma'am.